Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap, 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka, paglingkuran ang ganang puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka, paglingkuran hanggang ng puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Ang makilala ka, paglingkuran hanggang ng puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Ang makilala ka, paglingkuran hanggang ng puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo.
inibig mo. Isang mapagpala at magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. So tayo pa rin po ay nasa ating morning devotion, and before po tayo mag-start, tayo po ay mananalangin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, Jesus, we give you praise, Lord. Patuloy ka nga po namin pinupurit sinasamba, O Diyos, sa umaga na ito. Isang magandang umaga po sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil muli kami ay niloob mo sa umaga na ito makapag-aral ng iyong salita. Samahan niyo po kami, Lord God, mangusap ka po sa aming mga puso this morning, and Lord, hiyaan mo na ang aming mga buhay maging pagpapala sa iyo habang kami ay nakikinig. Lord God, may mga bagay kaming ma-realize, Father God, and Lord, hindi lamang ito basta maitatak sa aming mga kaisipan, kundi Lord God, sa aming mga puso, sa aming buong pagkatao, Panginoon, upang magamit namin for your glory, upang magamit namin sa pang-araw-araw, Panginoon, na aming pamumuhay. Salamat, Ama, patuloy pinagkakatiwala nga po namin sa iyo, O Diyos, ang kabuuan, Lord God, ng umaga na ito, Lord God, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Salamat, O Diyos, lahat ng salita mo, Panginoon, na lalabas sa aking mga labi, hindi lamang ito Lord God, basta manggaling sa akin, bagkus magmula sa puso mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Patuloy ka po namin pinupuri, sinasamba, dinakadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God po. So, ayan. I know po, every one of us here is dumadaan po tayo sa punto na kailangan natin magdesisyon. Amen po ba? So, may mga bagay tayo na dapat kailangan ng desisyon natin, dapat pagpilian. Amen, dapat nating mamili. Amen, may mga bagay tayo na dapat i-consider. Amen po ba? And the topic po natin this morning is right decision. So, Proverbs chapter 3, verse 5 to 7, sabi po sa verse 5, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil." So, our life is full of choices. Amen po ba? So, araw-araw ng ating mga buhay ay na dumadaan tayo sa punto na kailangan nating mamili. May mga bagay tayong kailangan nating pagdesisyonan. Amen? Even sa mga simpleng bagay like kung ano yung flavor ng kape na iinumin natin sa umaga. Amen? Kung anong aalmusalin natin, ano yung gagawin natin, or papasok ba tayo, or absent, amen, kung tayo ba ay, kung anong klaseng damit yung susutin natin that day, amen po ba? So, meron tayong iba't ibang mga bagay na dapat pagdesisyonan sa araw-araw nating buhay. Amen po ba? Even small things need a decision. Amen. So, even yung, kunyari, paglabas natin ng bahay natin, kunyari, sa gabi, magkakape tayo, saan tayo magkakape, anong flavor yung orderin natin, kung saan tayo kakain, amen po ba? So, may mga ganong bagay, or mga ganong kasimpleng bagay, na hindi naman, na kailangan natin pagdesisyonan. Pero, hindi naman siya ganon ka big deal. Kaya, ang sagot niya is right away. Amen? Kapag tinanong sa ito kung ano ba ang gusto mo dito, parang yan, agad, sasagutin mo siya. Kasi hindi naman siya ganon ka big deal. Amen po ba? Pero paano kaya pag dumadating na tayo doon sa mga pagdidesisyon na kailangan pag-iisipan mo na matindi? Amen? Yung mga, paano pag nandun na sa big deal na? Amen po ba? So, ano-ano ba yung naging basihan natin sa pagpili o sa pagpili ng tamang desisyon? Or kung paano natin malalaman na kung ang decision ba natin is tama. Amen? Minsan kasi, pag tayo namimili, bumabase tayo sa, yung feeling natin. Feeling natin, okay yan. Feeling natin, tama yan. Feel ko, masarap dyan sa kapihan na yan. Feel ko, masarap tong flavor na to eh. 'Di ba? Parang minsan, may mga ganun tayo. Parang, minsan, okay tong tao na to. So, ano lang siya, simple lang. Pero, kaya yung yung parang kung paano ka mamimili is hindi naman ganoon din kabigat kung paano ka mamimili, 'di ba? Minsan parang yun lang, parang feeling mo dahil dun sa feeling mo, okay na yun. Amen. Pero meron tayong mga yung dadaan talaga tayo sa mga pagdidesisyon na mabibigat at kinakailangan na pag-isipan nating mabuti. Amen. Like halimbawa, yan sa pag-aasawa, di po ba, sa pakikipagrelasyon, or even sa pagtatayo ng negosyo, di ba, pagtatayo ng mga business,
ano siya hindi lang siya alam mo yun, hindi siya yung ngayon or bukas sasagutin mo na or kung ano na yung napili mo. Kundi, ano siya, it takes time talaga. Di po ba? Hindi lang siya isang araw, 2 araw, no. Hindi lang siya isang linggo, isang buwan. Matagal siyang pag-iisipan para masagot mo siya sa sarili mo. Amen? And, ito yung dapat nating matutunan, na sa pagdidesisyon natin, hindi tayo basta-basta, lalo na sa mga big deal. Amen? Hindi tayo yung basta yes ka lang ng yes, no ka lang ng no. Hindi. Bakit? Kasi meron siya mga matitinding resulta. Amen? Yung sa mga result ng ano natin, like yun nga, sa example natin kanina, yung kapihan, kung anong flavor yung orderin mo. Ang result lang nun is reviews, mga bad reviews. Ay, hindi pala masarap yung pagkain dyan. Ay, hindi pala okay yung flavor ng kape dyan. Ay, ang sarap naman, ang ganda ng ambience. 'Di ba? Yun lang yung mga reviews doon. Pero, yun lang yung result nun. Pero, kapag mga big deal na, dito na papasok yung magsisisi ka ba? Amen? Doon na papasok yung seryosong resulta. Bakit? Kasi big deal na siya eh. Amen? Katulad nung sa pagpili ng makakasama mo sa buhay. Hindi, di ba nga sabi nga ng mga matatanda na ang pag-aasawa is hindi ito yung parang tulad ng mainit na kanin na pag napasok ka, iluluwa mo siya. Di ba? Kundi, ano mo talaga siya, tatanggapin mo. Pinili mo yan, yung buhay na yan. Di ba? Pagtiisan mo. So, dahil nga big deal siya, ang resulta niya is pangmatagalan. Amen. Hindi mo na siya parang pwedeng ibalik pa kung ano yung, kung minsan may mga pagsisisi tayo na sana hindi na lang ito yung pinili kong buhay. Sana hindi na lang ito yung ginawa ko. Amen. So, dumarating tayo sa ganung punto. Bakit? Kasi pabigla-bigla tayo. Amen po ba? Pabigla-bigla tayo. So, meron tayong mga ways para makapili tayo ng mga tamang desisyon sa buhay. Amen po ba? So, kaya ulitin po natin yung Proverbs 3 verse 5 to 7. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. So, in making a right decision, there's a way. Amen. Number 1, get the fact. Amen. Get all the information you can to help you make the right choice. Amen. Iipunin mo yung mga information, kung ano ba yung information dun sa mga choices mo na yun na makakatulong sa atin. Pwedeng sabi nga dyan, magbasa ng books or mag-aral ng mabuti, pag-isipan mo talagang mabuti. Amen. Collect or get all information na makakatutulong sa iyo para pumili ng tamang desisyon. Amen. When considering the pros and cons of all your options, be sure to lay them side by side. So sa Proverbs 13 verse 16, all who are prudent act with knowledge, but fools expose their folly. So, sabi dyan, lahat ng mababait daw ay kumikilos ng may kaalaman, ngunit inilalantad ng mga mangmang ang kanilang kahangalan. So, iisa-isahin natin yung mga choices natin, ilalatag natin yan. Huwag tayong basta-basta magdesisyon. Kundi dapat dyan, ilalatag natin, iisa-isahin natin kung ano ba yung mga pros and cons. Amen? Kung ano yung mga advantage and disadvantage nung bagay na yun. Pag-iisipan mo talaga siyang mabuti. Paano? Parang maglalagay sa kaisipan mo na, paano pag ito yung pinili ko? Diba? Paano pag ito? Ano yung tendency niya? Ano yung mga pwedeng mangyari? Ilalatag mo talaga siya lahat. Iisa-isahin mo siya. Hindi yung oo ka lang ng oo, hindi ka lang ng hindi. Kundi dapat po sa atin talagang pinag-aaralan nating mabuti. Lalo na sa mga big deal. Kailangan pag-iisipan natin ng mabuti, gagamitan talaga natin ng utak. Amen po ba? Yung mga bagay-bagay nila, lalo na kapag nandoon tayo sa mga desisyon na talagang kailangang alam natin na yung resulta niya is malaki din para sa atin. Amen po ba? And then yung number 2 po natin is evaluate best and worst case scenario. Amen. So, sa ating buhay, amen, kailangan po natin kumbaga it's a part of weighing
all the options. Parang titimbangin mo talaga siya. Kanina, nilalatag lang natin, di ba? Yung number 1 natin, kailangan get the facts. So, yung all information mo, iisa-isahin mo yan, ilalatag mo yan. Kasi i-check mong mabuti. So, sa second naman po is, kailangan titimbangin natin. Amen po ba? Evaluate natin yung worst and best case scenario. What if ito yung pipiliin ko? So, parang nandoon ka, kailangan, we're looking forward. Kailangan advance na rin yung kaisipan natin na paano pag ito yung pinili ko, ito yung chances. Pag ito naman, ito yung chances. Amen po ba? Hindi yung basta-basta na lang tayo porket nakita natin na okay. Hindi po ganun. Amen po ba? So, we need to pay close attention to the best case and worst case scenario. Amen po. So, dapat wag tayo pabigla-bigla. I-gauge nating mabuti. Kung ano ba yung mas matimbang dun, kung ano ba yung mas okay dun, or, kung alin yung mas tama dun. Amen po ba? Dahil hindi naman lahat ng okay ay tama. Amen po ba? So, mas i-gauge natin kung ano ba yung mas tama. So, sometimes, when you discover what the worst case scenario could be, you immediately know the decision you are embarking on is not right. Amen. Malalaman agad natin. So, evaluating the risk versus reward will help you know if the decision you making is right. So, pagka ganun pa lang, nakikita mo na pala kung ano yung tama na decision na dapat mong gawin, dapat mong piliin. Amen po ba? So, evaluate best and worst case scenario. Number 3 po is count the cost. Amen. Take a calculated risk. Every risk has a cost. Amen? So, meron siya, lahat ng yun is meron siyang katumbas. You should know what the cost is ahead of time. Amen? Dapat alam natin yun. Yung katumbas ng bagay na yun. Na pag pinili natin ito yung pwedeng mangyari, ito yung cost niya. So, hindi naman ito, ibig sabihin lang is parang yung about sa price. Hindi lang naman yun sa ganun na po. Kundi yung halaga niya talaga. Asking this 3 question will help you to come to grips with what it is. So, number 1, na question mo sa sarili mo, is it necessary? Kailangan ba talaga to? Amen? Can you reach your goal any other way? So, yan, isipin mo sa sarili mo, ito ba talaga? Kailangan ba to? Amen po ba? And yung number 3 is, what will it cost? Your risk will cost you something in money, time, reputation, and so on. So, iisipin mo, i-consider mo rin, ang dami mong pwedeng masayang kapag ito yung ginawa mo. Or ang dami mong pwedeng gagastos ka ng, mag-effort ka, gagastos ka ng pera, ng panahon, even yung reputation mo, at marami pang iba. Amen po ba? Identify what that cost is. Kung ito ba, gagastos ba ako ng malaki dito, or dito naman, parang hindi naman. Amen po ba? So, kailangan maging wise din talaga tayo. Amen. Is it worth it? Yan. Will the potential profit outweigh that cost? So, isipin mo, worth it ba to? Sa ganitong halaga? Worth it ba to na pagpaliban ko yung isa para ito yung piliin ko, worth it ba? 'Di ba? So, ganun talaga dapat iniisip din natin kung worth it ba yung napili natin para dun sa decision natin. Amen po ba? And yung number 4 po is, ask for advice. Amen. There are people around us, amen, na ibinigay ng Diyos, ipinadala ng Diyos para maging, natin, yung counsel. Amen. Even in small or big issues in our life and even in our ministry. Yung mga tao, mga gift of God yan sa atin para tumulong. Amen po ba? Huwag nating iisipin na kaya natin all the time. Amen. So, may mga tao na pinadala ng Diyos para tumulong sa atin. Proverbs 15:22, plans fail for lack of counsel, but with many advisors will they succeed. Amen. Ibig sabihin, yung mga taong hindi humihingi talaga ng tulong is nagfi-fail. Nagfi-fail yung kanya mga plano. Amen po ba? Pero yung mga taong humihingi ng payo, sila yung mga nagiging successful. Amen po. Sila yung mga nagtatagumpay. Talk to someone who has taken a similar risk. It's wise to learn from experience, but
it's even wiser to learn from the experience of others. Hindi naman all the time kailangan pagdaanan mo para matutunan mo din yun eh. Hindi. Kasi may iba't iba naman tayong parang kapamaraanan. Pero pwede namang matuto tayo sa kanila sa pinagdaanan nila eh. 'Di ba? Kasi testimony din nila yun para sa ibang tao na merong na-inspire dun sa kwento nila. So, sabi dyan na wise naman yung learn from our experience, pero mas wiser pa pala yung na-experience ng iba, pero may natutunan tayo. Amen po ba? You don't need to make all the mistake on your own. Amen? So, kailangan talaga makita po natin na hihingi tayo ng payo sa iba. Like, lalo na kapag yung mga pagdidesisyon about sa mga personal na bagay, yan nga, sa pag-aasawa, magtatanong ka sa mga kapatiran mo na dumaan sa ganun. Okay ba tong ganito, ganyan? So, manghingi ka sa kanila ng payo. Amen? Sabi sa Proverbs 24 verse 6, surely you need guidance to wage war and victory is won through many advisors. Napakahalaga talaga na meron tagapayo sa atin. Amen po ba? Kung yung mga tao po na kapaligid sa atin, mga kaibigan natin, or kung hindi man sila makatulong sa atin na magbigay ng advice, leaders, pastors, na pinadala ng Diyos para tulungan tayo magdesisyon ng tama. Kung minsan lalo na dadating kasi sa time sa buhay natin na hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko, hindi ko na alam kung ano pipiliin ko. Pero may mga taong nandiyan para tumulong sa atin, hinihintay lang na humingi tayo ng tulong sa kanila. Amen po ba? Remember that asking for advice does not mean you're incompetent or walang kakayanan. Amen po? Even if feels like a hit to your pride when making decision in areas when you should know what to do. Amen. Okay lang. Isipin po natin na okay lang na humingi ng tulong. Hindi naman yun, sabi nga rito, hindi naman yun pagpapakita or ibig sabihin nun mahina ka. Aminado naman tayo, mahina tayo. Minsan hindi po natin alam kung ano yung gagawin natin. Pero lagi nating tatandaan, okay lang humingi ng tulong. Ano nga yun pagpapakita nga po yun ng pagpapakumbaba. At pag-amin sa sarili natin na hindi natin kaya. Amen po ba? So, okay lang yun. Amen? Lahat tayo, hindi naman lahat ng pagkakataon tama tayo Di po ba? Hindi naman lahat ng pagkakataon matalino tayo. There are times na medyo naguguluhan na yung isip natin sa dami ng laman. Amen. Kung ano-ano yung sinasaksak natin and naguguluhan na tayo. Amen. Kailangan din lumapit tayo sa ibang tao. Hindi yung ibang tao sa labas, kundi yung alam talaga natin na makakatulong sa atin. Higit sa lahat spiritual. Amen po ba? So, at syempre, kung tayo naman ay bibigyan ng payo, hindi naman ibig sabihin lahat ng payo na hiningi natin, lahat ng yan gagawin natin. Syempre, magkakaiba yan ng payo. Depende sa experience din nila. Or depende yan dun sa alam naman nila na tama. Syempre, gigauge din natin kung ano yung makakatulong sa atin doon. Hindi tayo basta hila ng kung ano yung marinig natin na advices. Amen po ba? So, kumbaga, yan, lalatag nila lahat ng payo nila. Tayo, titimbangin natin, sasalain natin. Amen po ba? Sasalain natin kung ano yung alam natin. Hindi lang actually alam natin na tama kundi kung ano yung tama. Amen po ba? So, kailangan matuto tayo manghingi ng tulong sa iba. And yung last po natin, pray for guidance. Amen? Seek God. Alam natin, sa bawat pagdedesisyon ng buhay natin, alam natin walang iba makakatulong sa atin kundi ang Diyos. Yun yung last resort natin, ang Diyos. Kung naguguluhan ka sa mga payo ng mga tao sa paligid natin, ito na yung pagkakataon, lumapit ka sa Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. Bakit po? Kasi alam natin na si God, hindi naman tayo idadirect sa mali. Kundi alam natin na pag si Lord yung nagpayo sa atin, ang resulta nito laging tama. Amen po ba? Kaya ngayon sa verse natin, Proverbs 3 verse 5 to 7, trust in the Lord with all your heart. So pag humingi tayo ng payo sa Panginoon, pag humingi tayo ng guidance sa Lord, trust in the Lord with all our hearts. Amen po ba? And lean not on your own understanding. Dahil minsan meron tayong sariling pagkaunawa sa bagay-bagay. Pero hingiin natin kung ano ba yung tama sa Panginoon. Amen po ba? In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Dahil alam natin, idadirect ni Lord
dadirect tayo ni Lord sa tamang daan. Amen po ba? Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. So, hindi, sabi nga natin kanina, hindi lahat ng okay ay tama. So, minsan tingin natin okay yun, pero hindi pala yung tama sa harapan ng Panginoon. Huwag lang tayong nakabase sa nakikita natin, sa nararamdaman natin. Kasi sabi nga, our emotion is not the instruction. Amen po ba? So, maunawaan po natin na walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon. Amen po. Sa verse 6, we know that God will direct us, amen, into the right path. Kapag humingi tayo ng tulong sa Kanya. Kapag humingi tayo ng tulong sa Kanya. Pero pag hindi, alam natin hindi. Mali talaga magiging desisyon natin sa buhay. Amen po ba? In making decision, sabihin natin sa sarili natin, be wise. Amen po ba? Kailangan maging matalino tayo sa paggawa ng decision. Kasi unang-una sa lahat, kapag tayo ang gumagawa ng decision, wala na may iba mag-benefits niyan, tayo din. So kapag mali yung decision natin, tayo yung magsasuffer. Pero pag tama yung decision natin, tayo yung mag-e-enjoy. Tayo yung aani ng mga decision na yun. It is whether good or bad decision, wrong or right decision, tayo yung aani. So, ano ba yung dapat natin gawin para magdesisyon ng tama? Una, lumapit sa Panginoon. Yun na yun. Actually, kabuuan yun na yun. Lumapit sa Panginoon, humingi ng tulong sa Panginoon. Dahil alam natin ang resulta nun is maganda. Sino yung mag-i-enjoy? Tayo din po. Amen po ba? So, I hope na meron po tayo natutunan this morning. And lagi natin ilagay sa ating kaisipan ito na in every decision na ating ginagawa is meron niyang resulta sa mga susunod. Kung ano man po yung sitwasyon natin ngayon, ito lang po ay bunga ng decision natin before. Kung tayo ay nagsasuffer ngayon, maybe that is our decision before. Pero kung tayo nag-enjoy ngayon, maybe yan din ay decision natin noon. Amen po ba? So may resulta talaga. So kung tayo man ngayon ay dumaraan sa pagdidesisyon na matindi, even in yourself, amen, sa sarili natin, sa family natin, sa trabaho, or sa ministry natin, pag kailangan mo magdesisyon, lapitan natin ang Diyos dahil siya yung maglilid sa atin, magaguide sa atin. Amen? Para magawa natin kung anong, makapili tayo ng tamang desisyon. Makapag-desisyon tayo ng tama at yung resulta nito ay maging tama rin sa ating mga boy. Amen po ba? Tayo po ay mananalangin. Lord God, we're thanking you so much once again for your word, for reminding us, Lord God, this morning na kami, Panginoon, ay matuto, Lord God, na magdesisyon ng tama, ng ayon sa iyong nais, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Hayaan mo always guide us, Lord God, to decide, Lord God, what is right, Panginoon. Dahil alam naman namin, kami rin naman yung magbe-benefit nito someday. We hope na lagi yung mga desisyon namin makapagbigay ng glory sa iyo, Father God, sa aming mga boys. Salamat po pagpalay mong buhay na bawat isa na naglaan ng oras at panahon. Ingatan mo po palagi, Lord God, at hayaan mo salita na ito. Every time na kami dadan sa mga pagdidesisyon, Lord God, ng mga mabibigat, lagi ikaw yung lagi kami manghingi ng guidance sa iyo, Panginoon. Salamat dahil alam naman po namin na hindi mo kami ipapahamak, Lord God, bagkos tutulungan mo po kami, Lord God, na piliin kung ano yung tama at kung ano pa rin yung kalooban mo. Salamat o Diyos, patuloy ka po namin pinupuri. Salamat sa buhay ng bawat isa na naglaan ng oras at panahon sa umagang ito, at salamat sa mga salita mo namin na pakinggan this morning. We praise you, Lord. We honor you. We thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpak po natin ang Diyos. God bless. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, lakas, hininga na binigay niyo po sa amin, Lord God, sa umagang ito, pagkakataon na kami po ay malayang nakakapakinig ng mga salita at nakalapit po sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin sa inyo, O Diyos. Dalangin po namin ang lahat ng ang iyong lingkod, Panginoon, na ginagamit, Panginoon. Patuloy mo pagpalain ang kanyang buhay, Panginoon. And also, we pray, Father God, lahat ng mga anak mo, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, Lord God, i-awaken niyo po ang bawat mga spiritual mind and heart namin, Panginoon, sa mga bagay na spiritual. And also, we pray, Father God, ang buhay namin ay magamit po para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Also, we pray, Father God, ang lahat ng gagawin namin sa buong maghapon na ito, Lord God, ay aming pinapasakop sa inyo, Lord God, at maparangalan ka, Panginoon, sa lahat po ng aming iisipin, gagawin, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa mga anak mong magtatrabaho, Lord God, paglilingkod sa inyo, pagpalain niyo po, Diyos. Purihin ka, magdakilain sa pangalan ni Jesus. Amen.